Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot. It's another love reading, timeless and general. Take what resonates na po. Maybe some part of the reading maka-resonate kayo, some part of it hindi. Tignan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid sa reading ito. Mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig, ano kayang love connections ito? Iba't ibang mga energies, pero yung pinakamalakas at pinakamarami, yun yung masasagap natin. Spirit guides, send me messages. Anong love connections ito? Lessons in life and guidance ang nais yung ipabatid sa amin. Mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig. Spirit guides, send me more messages. Okay, more messages sa Spirit guide. Okay. Five of Swords. Knight of Wands. Knight of Cups. Five of Cups. The Empress. Queen of Swords. Page of Cups. Page of Wands. Seven of Cups. Bottom of the deck, Eight of Pentacles. Five of Cups, Five of Swords. You are in a deep sorrow because maybe your relationship is not going well. Yan. Hindi na naging maayos pa yung iyong relasyon dahil masyado ng complicated, masyado ng toxic ang yung person. Person mo toxic. Kawawa ka sa person na to. Sinusubukan mo makawala sa taong ito. You have other friends with you. Pero ang nangyayari dyan, mas talo kanyang sinasaktan, kakaselos niya. Masyadong siloso o silosa tong taong to at mapanakit. Maaring physical din to, inaabuso ka. Kaya sobra yung paghihirap mo sa taong ito. Yung damdamin, kalooban, o pati na rin na physical, mental health, emotional, lahat-lahat. Maraming mga taong involved dito. Merong si Knight of Wands, Knight of Cups. Yan. Ang maganda dito, naging matapang ka. Naging matapang ka. Naputuli na yung relasyon mo dito sa taong to. Kasi sobra na mapanakit na ng husto sa damdamin at saka sa... Nagkaroon ka ng lakas ng loob. Natapusin na yung connection mo dito sa taong to. Lumayo ka sa taong ito. Tama na, stop na. Hindi ko deserve ang ganyang klase. Ganun ang ginawa mo. Dahil hindi mo deserve yan, pinutol mo na yung ugnayan mo dito sa taong to. Because you have many options. Marami kang options, Ibig sabihin dyan, naniniwala ka na hindi siya yung tamang tao para sa'yo kasi mapanakit siya At marami siya sa paligid mo. Knight of Wands, someone ito very passionate to. Tsaka yung mga gusto niyang gawin, ginagawa niya. Especially when dealing with loved ones. No, mapag-alaga ito. Meron dito, someone is very slow ang energy niya, pero yung feelings niya para sa'yo, pinapakita niya, pinaparamdam niya. Hindi siya natatakot na ipakita sa ibang tao, sa publiko, kung kagano siya nagpapahalaga sa'yo. Meron pa nga someone siya This is a young energy na masasabi natin, medyo mapusok to. So, ibig sabihin, you have many options pagdating sa love. But dito, ang maganda, you choose self-love muna. Bakit ka papasok sa panibagong relasyon kung nandiyan ka pa sa time ng healing? Nandiyan ka pa sa process of healing sa sarili mo. Masyado ka nasaktan dito
At hindi naman magagamot yun na kapag pumasok ka agad sa isang relasyon na kung saan hindi ka pa naman sigurado sa sarili mo. So, it takes time. Mas nag-focus ka sa sarili mo, maaaring meron kang trabaho, karera, o nag-aaral ka, dun mo pinagtuunan ng gusto yung attention and yung time mo. You are mastering your craft, you want to be more skillful, you want to be more successful in life. Doon ka nagsumikap ng gusto. Darating dito yung time, tignan natin, meron ka pa bang ibang makikilala? Meron kasi ditong The Empress. Spirit guide, ayan, may lumabas agad. Send me more messages. Four of Swords, ayan o, you are emotionally burnt out, kaya ayaw mo munang pumasok sa isang relasyon. Seven of Pentacles, dito, you are working hard towards your goals. Ace of Pentacles, may panibagong darating sa buhay mo. When the time is right, there is someone coming into your life. Pagdating sa relasyon, someone na sabihin natin na magiging stable na. The Hierophant, siya na yung someone na makakatuluyan mo. It's going to have a stronger and deeper connection with this person. It may lead you to marriage. Pag dumating yung time na yon, makilala mo tong taong to. You are ready to take the risk. At dahil nandito si The Empress, ito na yung pangangalagaan mo ng husto tong relasyon na to. At ganun din ang taong to. Poprotektahan ka, alagaan ka, at mag-nourish ang inyong relationship. Because it will lead into marriage. Magkakaroon ka ng communication sa taong to. Maybe makikilala mo siya through online. So, malakas ang nasisense ko dito na maaaring sa umpisa, LDR kayo. Itong taong to, strong ang personality niya. Hindi ka niya i-judge sa iyong mga nakaraan. Very open-minded tong taong to. Kayo talaga yung magiging lovers. So, I can sense here, makikilala mo tong taong to through an online communication at magiging kayo. Pero hindi pa agad mangyayari yan because sa umpisa magpo-focus ka sa sarili mo. Darating yung time na kapag ready ka na to take the risk, tsaka mo makikilala tong taong to. And maybe this is the right person for you. Not enough, frustrated in relationship, lack of confidence, self-sabotage, fear, ego issues, jealousy. Ito yung nangyari sa inyo. Dito sa toxic na person mo. You are not enough. The Butterfly, relationship evolving to the next phase, healing the inner child growth. Ito naman yung mangyayari sa iyo sa new person mo. Magkakaroon ng growth, new phase. So, minsan talaga tayo, kapag nasasaktan tayo sa isang relasyon, mag-grow tayo eh. We will become like a butterfly. Magkakaroon ng transformation. Magkakaroon ng panibagong ikaw. Once yung pain mo transform you into someone who is stronger in life. Especially pagdating sa love. Okay, so don't be afraid to quit, to walk away from that kind of relationship, toxic. At huwag kang mawala ng pag-asa dahil meron talagang
taong nakalaan para sa iyo, yung aalagaan ka, yung hindi ka sasaktan. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, follow me Facebook and TikTok and YouTube. Have a good day po and God bless.